Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung nag-asawa yung pinsan ng nanay ko na teacher, ang kanyang naging asawa ay kanyang dating estudyante. So teacher, tapos ang asawa niya yung kanyang estudyante. Yung kanyang mga kapatid, ayaw na ayaw nila sa kanyang magiging asawa. Nagli-live-in na sila, naninirahan na sila sa isang bahay, pero inaaway ng kanyang mga kapatid. Kahit yung lalaki, yung tito ko, bigyan sila ng, kasi simpleng mangingisda lang kasi. So, teacher, tapos mangingisda, parang hindi nila makita ang, ang pagkakapantay. So, kahit bigyan ng isda, o kahit anong gawin, hindi, hindi nila matanggap. So, nag-decide yung tito ko na pare na, sige, dahil ayaw ng mga kapatid mo, ikakasal ko pa rin kayo. So, ayaw ng kanyang mga kapatid, hindi nagsimba nung kasal. Yung kapatid, yung nanay ko, yung kanyang mga kapatid, tapos yung tito ko na pare, siya yung nagkasal sa kanila. Pagkatapos ikasal, sa maraming pagkakataon na mayroong kailangan, for example, ang aming pamilya, gustong tumawid ng isla, kahit malalakas pa ang alon, talagang susunduin niya kami. Kahit anong kailangan na pagbibiyahe dahil magaling siya na bangkero, talagang ipagdadrive niya kami. Dumating yung punto na eventually, natanggap din ng kanyang mga kapatid. At every time merong emergency o kahit anong mga utos, pumunta ka sa bayan, bumili ng ganito, hindi umaayaw yung tito ko. Lagi siyang oo, lagi siyang handang tumulong. Lagi siyang handang tumulong. Kahit 10 oras na ng gabi, kahit masama ang panahon, as long na pwede pang magbiyahe, gagawin niya. Para sa kanyang kapamilya, para sa mga kapatid ng kanyang asawa, para rin sa amin. Sa Ebanghelyong binasa ngayon, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng ating Panginoong Hesus. Ipinapaalala sa atin o sinasabi sa atin, papaano tayo huhusgahan ng Diyos sa katapusan ng ating buhay. Hindi sa pamamagitan ng mga ari-arian na ating nakuha sa ating buong buhay dito sa mundo. O di kaya kung sa dami ng kaibigan natin, o kung anumang antas ng pinag-aralan mayroon tayo. Iisa lang po ang sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. Kung papaano tayo nagpakita ng pagkalinga, pagmamahal, at pagkahabag sa ating kapwa. Pansinin natin ang talinghaga na sinabi ni Jesus sa katapusan ng ating buhay, sa katapusan ng ating mundo. Kapag tayo daw ay natutong magpakain sa mga nagugutom, magbigay ng tubig sa mga nauuhaw, ibigay ang pangangailangan ng mga may kailangan, bisitahin ang mga may sakit at nasa bilangguan. Kailan natin ito ginagawa? O siguro palalimin pa natin ng konti. Kanino natin ito ginagawa? Kaya mo bang magpakain ng isang estranghero? Pupunta ka ba sa bilangguan at bibisitahin ang isang tao na hindi mo naman kaano-ano? Ang isang may sakit ba, ipapakitang mo ang iyong pagkalinga kung wala namang kayong relasyon? Hindi, di ba? Kailan natin ito ginagawa? Kapag ang isang tao, hindi man natin kaano-ano, pero ang turing natin, kapamilya. Kapamilya. Kapag ang isang tao, ang pakiramdam natin, bahagi siya ng ating buhay. Bahagi ng pananampalataya. Kapag mayroon siyang kailangan, tutulungan natin.
Ang isang taong estranghero, kahit kung hindi mo siya kilala at wala kang pakialam sa kanya, hindi mo siya tutulungan. Wala kang gagawing mabuti. Hindi ko yan kilala. Hindi ko siya kaibigan. Pero ang isang tao na ang turing mo ay kapatid, kapamilya, kasama sa pananampalataya, tayo ay gumagawa ng mabuti. Tayo ay gumagawa ng mabuti. Kaya ang sukatan ng paghusga sa atin ng Diyos, ang kabutihan na ating ginagawa sa ating kapwa-tao. Ang kabutihan na ating ginagawa sa ating kapwa-tao. Kaya siguro, ang magandang tanong na pwede nating pagnilayan sa huling araw ng karaniwang panahon sa ating simbahan, sa nakaraang mga araw, kailan tayo huling tumulong sa isang taong nangangailangan? Kailan ka huling tumulong sa isang taong nangangailangan? Kahapon? Nung isang araw? Nung makalawa? Nung unang buwan? Kung hindi mo na maalala, baka siguro ang ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin. Nagpapaalala sa atin, ano yung mga kabutihan na ginagawa mo sa iyong sarili? Para lang ba lagi sa iyong sarili? Kailangan ang mga bagay na aking tinatanggap para lang dapat sa akin. Sa amin lang. Hindi papunta sa ibang mga tao. Kailan ka huling tumulong ng isang tao na hindi mo kilala, pero nagbahagi ka ng iyong sarili, tumulong ka ng kung anong meron na konti ka. At kung tumulong ka, kung palalalimin mo pa ng konti ang iyong pagninilay, bakit mo siya tinulungan? Nakita mo dahil nangangailangan ba siya? Or spur of the moment lang na, sige, may sobra ako dito, tutulong ako sa kanya. Ganun ba ang ating ugali? Tumulong tayo, pero ang ating pagtulong ay spur of the moment. Nabigla lang tayo. Sige, anyway, may bakante akong oras. Sige, okay lang. Ganun ba ang ating pagtulong? Ito ba ay paminsan-minsan? O ang ating bang pagtulong ay bahagi na ng ating buhay? Kung hindi ka man tumutulong sa mga taong hindi mo kilala dahil lagi kang mayroong iniisip na baka sindikato ito. Sa iyong sariling kapamilya, for example. Kailan ka huling tumulong ng isang miyembro ng iyong pamilya na nangangailangan? Kailan ka huling tumulong, nagbahagi ng tulong sa isang miyembro ng iyong pamilya o kamag-anak na hindi maayos ang iyong relasyon sa kanila? Kung wala kang maalala, baka siguro mayroon tayong problema sa paraan ng ating pagtutulong. Baka namimili tayo. At ang paalala ni Jesus sa ebanghelyo ngayon, siya bilang hari, ang paraan ng kanyang paghusga, hindi tinitingnan ang actual na pagtulong, kundi ang laman ng puso ng tao na tumutulong. Oo, tumulong ka, pero ikaw ba ay napilitan o nanggaling sa puso? Ang iyong pagtulong ba ay dahil sobra, may lumabis sa naipon mo? O sa gitna ng kawalan, nahabag ka pa rin sa iyong kamag-anak, sa iyong kapatid na nangangailangan, at tumulong ka pa rin anyway dahil nangangailangan sila. Mayroon kang kailangan na matindi rin ang iyong pangangailangan, pero hindi ito naging hadlang upang makatulong ka pa rin at magbahagi ng pagtulong sa ibang mga tao. Mga kapatid, sa huling araw ng karaniwang panahon, alalahanin natin ang mga kabutihan na ating ginawa.
At ang mga kabutihan na ito ang siyang magiging pundasyon ng kabutihan na ating gagawin sa susunod na mga araw, sa panahon ng Adbyento, sa panahon ng Kapaskuhan. Dahil kung ang ating pagtutulong at paggawa ng mabuti sa ating kapwa ay mga spur of the moment lang, mga pagtulong na kailangan kong gawin upang meron akong maipagmalaki. Malamang, sa susunod na mga araw, ang aginaldo na ating ibabahagi sa ibang mga tao, kailangang ipagmamalaki ko. Ang aginaldo na aking ibabahagi sa ibang mga tao, kailangan well-documented. At makita ng ibang mga tao kung gaano ako kabuti. Kung ganun po ang ating intensyon, kung ganun po ang ating ugali, marahil siguro walang biyaya na ating tatanggapin. Ang paalala ni Jesus, ang kabutihan na ating gagawin sa ating kapwa, hindi lamang siya external na gawa, nanggagaling sa puso, bunga ng ating pagkilala kay Jesus bilang hari ng ating buhay.